Alam niyo, sa totoo lang, hindi naman talaga madaling mag-apply dito sa bansang South Korea dahil marami kang pagdadaanan, marami kang pagsubok na kailangan lampasan. Katulad ko, nung nagsisimula pa lang ako mag-enroll ng KLC, problema ko na agad yung pang tuition fee. Ayaw ko naman talaga nung una mag-abroad dito kasi ang dami pang kailangan gawin, katulad ng pag-aaral ng lengguwahe nila. Para sa akin, sayang lang yung oras. Pero alam mo, nagbago lahat yun simula nung maka-attend ako ng orientation. Sa umpisa parang napaka-imposible ng lahat kasi nga hindi talaga biro ang mag-apply. Nangutang nga lang ako pambayad at panggastos ko. Hindi biro yung mga napagdaanan ko nung nagsisimula pa lang ako mag-aral ng Korean language. Pero sabi nga nila, lahat ng bagay sa una lang mahirap. Kaya alam nyo, never sumagi sa isip ko na huminto sa pag-aaral ng Korean dahil alam ko na isa to sa magiging daan para makamit ko lahat ng aking pangarap. Sipag at tiyaga lang yung ginawa kong puhunan. Kasama na din yung pangarap para sa pamilya dahil gustong gusto ko din makatulong sa pamilya ko. Alam kong ganun ka din, kaya hindi ako tumigil hanggat hindi ko nakuha yung gusto ko. Ganun ang mindset ko. Sabi ko sa sarili ko, balang araw makakapagtrabaho din ako sa bansang South Korea. Isa din pala sa nakapag-inspire sa akin yung panonood ko ng mga videos ng mga vlogger na nagtatrabaho dito sa South Korea. Manifesting nga, ika nga nila. And to cut the long story short, nandito na nga din ako sa Korea. 5 buwan na pala ako dito. Grabe, sobrang bilis lang ng panahon. Yung dating nangangarap lang na makapunta ng Korea noon, nakarating na ngayon. Kaya kung isa ka sa nangangarap na makapagtrabaho dito sa South Korea, payo ko lang sa'yo, huwag ka lang hihinto. Dahil kung sa maliit lang na bagay na problema mo, susuko ka na. Paano pa kaya kung nakapunta ka na rin dito sa South Korea? Dahil yung tunay na laban, nandito. Iba-ibang lahi makakasalamuha mo dito. Iba-ibang tao. Iba-iba din ang trabaho dito sa South Korea. Mayroong mabigat, may magaan, may hataw sa overtime. Mayroon din namang walang overtime. May libre ang accommodations. Yung iba naman may bayad. Yung iba may libreng lunch at dinner. Yung iba naman, wala. Depende sa company na mapapasukan mo. May amo na mabait at may amo na hindi din mabait. Kung papasok ka pa lang, na. Alam niyo na ibig kong sabihin, kaya swertihan na lang talaga. Kaya unang-una mong babaunin kapag nakapunta ka na dito sa bansang South Korea ay ang lakas ng loob, dahil hindi biro maging isang OFW. May times na masaya pero madalas malungkot dahil malayo sa pamilya. Pero para sa akin okay lang as long as na i-provide mo yung pangangailangan nila, kasi kung hindi tayo magsisakripisyo, sino pang ibang gagawa nun? Tsaka alam mo, hindi naman masamang mangarap dahil lahat ng bagay posible kung pagsisikapan mo. At isa din pala sa maganda dito sa South Korea, kahit di ka nakapagtapos ng pag-aaral, qualified ka as long as maipasa mo lang ang exam at medical. Malaki na yung chance na makapunta ka din dito katulad ko. Kaya sa mga kapwa ko EPS aspirants na nagsisimula pa lang mag-aral at sa mga nagbabalak pa lang, ituloy nyo na. Malay nyo, diba? Baka next time kayo na din yung makapunta dito. Kaya simulan nyo na mag-aral ng Korean language. Seryosohin nyo, pagsikapan nyo, dahil hindi malabong magtagumpay din kayo katulad ng maraming aspirants na nandito. Kaya mga kachinggo, laban lang.